The mere fact that the president wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the president as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the president. He wants this emergency power to be given to him in order to at least, no, lessen the impact of the crisis in the Middle East. Maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa.